Sa lungsod ng Lucena, sa lalawigan ng Quezon, ang katahimikan ng gabi sa kahabaan ng kalye Mabini sa Barangay Siete ay biglang binasag ng isang nakakikilabot na pangyayari. Isang lumang bahay na bato sa dulo ng eskinita, na matagal ng tila walang buhay, ang biglaang naging sentro ng usap-usapan. Ilang residente ang nagsabing nakarinig sila ng isang matinis na sigaw ng babae bandang 10:00 ay media ng gabi na sinundan ng biglaang pagkawala ng kuryente sa buong bloke. Hindi nagtagal, isang masangsang na amoy, tila pinaghalong lansa at nabubulok na bagay, ang gumapang sa hangin mula sa direksyon ng bahay. Marami ang nag-akala na tunog lang iyon ng hayop o kaya isimpleng depekto sa linya ng kuryente. Ngunit isang residente, isang lalaking nagngangalang Mangkardo, ang hindi mapakali at nagpa siyang lapitan ang bahay kasama ang dalawa niyang kaibigan upang alamin ang punot dulo ng lahat. Subalit ang kanilang natuklasan ay sapat na para manindig ang kanilang mga balahibo. Ang pinto sa harapan ng bahay ay bahagyang nakaawang. Sa likod nito, isang maitim na likido ang umaagos palabas hanggang sa terasa, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang ilaw mula sa kanilang mga cellphone ay tumama sa dingding na puno ng mga mansa, tila mga bakas ng kamay na pilit kumakapit. Walang ano-ano'y umatras sila, nanginginig ang mga tuhod, at dali-daling nagulat sa kapitan ng barangay na siyang agad tumawag sa himpilan ng pulisya. Dumating ang mga otoridad bandang 11:15 ng gabi. Madilim pa rin ang buong paligid. Gamit lamang ang mga flashlight, maingat na pinasok ng mga pulis ang bahay kasama ang medical team. Sa sala, sa gitna ng mga antigong kasangkapan na nababalot sa alikabok, natagpuan nila ang isang babae, tinatayang nasa 35 taong gulang, na wala ng buhay. Ang kanyang katawan ay nakahandusay malapit sa isang lumang silyon, may malalalim na sugat sa liig at dibdib. Walang anumang palatandaan ng pagnanakaw. Ang mga mahahalagang gamit tulad ng cellphone at alahas ay naroon pa rin sa kanilang mga lugar. Mula sa paunang pagsisiyasat, ang biktima ay pansamantalang naninirahan sa bahay na iyon na minana niya mula sa kanyang pamilya. 2 linggo pa lamang siyang bumalik at tumutuloy doon. Ayon sa mga kapitbahay, bihirang makita ang biktima na nakikipag-usap. Paminsan-minsan lamang siyang lumalabas para bumili sa sari-sari store sa bungad ng eskinita. Tahimik siyang tao, laging mag-isa. Pero kagabi, lahat kami nagulat sa sigaw niya, pahayag ng isang residente na tumangging magpakilala. Samantala, agad na naglagay ng police line ang mga otoridad sa palibot ng bahay. Si Police Major Dante Ramos, ang hepe ng Lucena City Police, ay nagsabing isang masusing investigasyon ang isasagawa. Nakahanap ang mga pulis ng ilang mahahalagang ebidensya, kabilang ang isang kutsilyo sa kusina na may bahid ng dugo at isang piraso ng tela na hinihinalang ginamit upang takpan ang bibig ng biktima. Sinusuri na rin ng mga forensic expert ang mga fingerprint sa paligid ng lugar, partikular sa hawakan ng pinto at sa bintana sa likuran na bahagyang nakabukas. Sa labas, ang mga residente ay nanatiling nagkukumpulan hanggang madaling araw. Nagbubulungan sila tungkol sa posibilidad na may isang hindi kilalang tao na nakitang dumaan ilang oras bago ang insidente. Ang ilan ay nagsasabing matagal nang itinuturing na may kababalaghan sa bahay na iyon dahil halos 5 taon itong naiwang bakante. Ngunit ngayon, ang lumang bahay ay hindi na lamang isang tahimik na lugar sa dulo ng eskinita. Ito ay naging isang piping saksi sa isang madilim na gabi na nag-iwan ng bagong takot sa puso ng mga taga-Lucena. Ang bahay ngayon ay naliligo sa ilaw mula sa mga investigador, napapalibutan ng dilaw na linya at puno ng mga bulong na naghahanap ng kasagutan. Pagsapit ng umaga sa Lucena, ang manipis na hamog ay nakabitin pa rin sa hangin habang ang police line ay nananatiling nakaharang sa lumang bahay. Ang amoy ng basang lupa ay humalo sa natitirang masangsang na amoy mula kagabi. Ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang lokal na medya ay nagsimulang magdatingan, naghihintay ng opisyal na pahayag mula sa pulisya. Ngunit sa likod ng dilaw na harang, ang mga investigador ay patuloy sa kanilang gawain, sinusuri ang bawat pulgada ng sahig na gawa sa kahoy na nagsisimula ng mabulok at bawat siwang na maaaring naglalaman ng kasagutan. Mula sa masusing pag-imbestiga, ang pagkakakilanlan ng biktima ay tuluyang natukoy. Siya ay si Lina Reyes, 34 na taong gulang, isang administrating kawani sa isang wholesale store sa sentro ng lungsod.
Si Lina ay kababalik lamang sa Lucena 2 linggo na ang nakalipas matapos ang halos 6 na taong paninirahan sa Maynila. Ang bahay kung saan siya natagpuan ay pag-aari ng kanyang mga magulang na pumanaw na ilang taon na ang nakalipas. Sa loob ng mahabang panahon, ang bahay ay naiwang bakante dahil ang mga kamag-anak ni Lina ay nakatira sa ibang lungsod. Isang matandang kapitbahay na nagngangalang Mang Celso ang nagkwento, yang bahay na yan, minsan nang sinubukan ibenta, pero umatras ang bibili matapos magkaroon ng maliit na sunog sa may kusina noong 2019. Mula noon, bakante na yan, iho. Marami ang nagsasabing may multo raw. Pero nang umuwi si Lina, sabi niya lilinisin niya raw ang bahay ng mga magulang niya. Paparenovate daw, tapos ibebenta ulit, mahinang sabi niya. Sinimula ng mga pulis na alamin ang posibleng motibo na may kinalaman sa nakaraan ng pamilya ng biktima. Ayon sa ilang residente, ang ama ni Lina, si Hernan Reyes, ay dating isang matagumpay na negosyante ng kopra. Ngunit, ang kanyang negosyo ay biglang bumagsak matapos ang isang alitan sa negosyo sa kanyang kasosyo na bigla na lang naglaho na parang bula. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, biglang pumanaw ang ama ni Lina dahil sa atake sa puso sa mismong bahay na iyon. Sa gitna ng investigasyon, isang bagong impormasyon ang lumabas mula sa gwardiya ng subdibisyon na si Rico. Inamin niyang nakakita siya ng isang taong papalabas ng eskinita, bandang 10:40 ng gabi ng krimen. Nakaitim na jacket, sarado ang helmet at ang bilis maglakad. Akala ko tricycle driver, pero hindi umaandar ang motor niya, tulak lang. Kakatwa, kasi pagkatapos noon, biglang bumalik ang kuryente, sabi ni Rico sa mga reporter. Ang testimonya ni Rico ay nagpatibay sa hinala na alam ng salarin kung kailan mawawala ng kuryente. Nakipag-ugnayan ang pulisya sa lokal na kooperatiba ng kuryente upang suriin ang pangunahing panel na malapit lamang pala sa bahay ng biktima. Natagpuan doon ang mga bakas ng sapilitang pagbubukas sa kahon ng koneksyon. Tila alam na alam ng salarin kung saan eksaktong naroroon ang kontrol ng kuryente. Sa kabilang banda, natagpuan din ng pulisya ang isang mahalagang dokumento sa silid sa likuran, isang hindi pa napipirmahang kasunduan sa pagbebenta ng bahay. Sa dokumento, nakasulat ang pangalan ng posibleng bibili, isang lalaking nagngangalang Dario Ramirez, residente ng Maynila. Isang pangalan na kahina-hinala dahil kapareho ito ng dating kasosyo sa negosyo ng ama ni Lina na nawala maraming taon na ang nakalipas. Ang petsa sa dokumento ay 2 araw bago maganap ang pagpatay. Ang kaso ay lalong naging komplikado. Hinala ng pulisya, nakipagkita si Lina sa isang tao noong gabing iyon. Sa mesa sa sala, may 2 tasa ng kapeng barako. Ang isa ay buo pa, habang ang isa ay basag sa sahig. May mga bakas ng fingerprint sa baso na kasalukuyang sinusuri sa forensic laboratory. Samantala, nagsimulang matakot ang mga residente. Marami ang umiiwas na dumaan sa eskinita, lalo na sa gabi. Karamihan sa mga tindahan ay nagsasara ng mas maaga at ang mga tanod ay nagpapalitan na sa pagbabantay. Hindi kami mapakali, lalo na kapag nakakarinig kami ng kuryenteng namamatay sindi sa gabi, sabi ng isang kabataang residente. Ngunit sa gitna ng takot, may isang bagay na lalong nagpalalim sa misteryo. Mula sa isang kihis camera sa dulo ng eskinita na nanatiling aktibo kahit walang ilaw, nakita ang anino ng isang tao na nakatayo sa harap ng bahay ng biktima ng halos 3 minuto bago tuluyang nawala sa direksyon ng hardin sa likuran. Ang naturang recording gayon ang pangunahing ebidensya. Hindi pa inilalabas ng pulisya ang pagkakakilanlan ng suspect. Subalit, ilang source ang nagsasabing may pagkakahawig ang anino sa kiki at ang isang lalaki sa lumang litrato ng pamilya na natagpuan sa sala ng bahay. Ang lalaking iyon ay ang dating kasosyo sa negosyo ng pamilya ni Lina, na ngayon ay hinihinalang bumalik sa Lucena para sa isang bagay na higit pa sa usapin ng nakaraan. Lalong lumalalim ang misteryo. Ang lumang bahay sa Kalye Mabini ay hindi na lamang lugar ng isang trahedya, kundi isang pinto patungo sa isang lumang kwento na hindi pa natatapos. Isang kwento ng paghihiganti, kawalan, at marahil isang utang na loob na naging isang kalamidad. Kinahapunan matapos ang krimen, ang dilaw na police line ay nananatiling mahigpit na nakaharang sa lumang bahay. Ang mga kamera ng medya at mga mata ng mga usisero ay patuloy na nakatutok sa bawat galaw ng mga otoridad. Mula sa labas, ang bahay ay tila ordinaryo,
Ngunit sa loob nito, sa bawat dingding, sahig, at maalikabok na kasangkapan, nakatago ang mga piraso ng lihim ng nakaraan ng pamilya ni Lina na unti-unting nabubunyag. Natagpuan ng mga investigador ang isang lumang aparador sa pangunahing silid na dating nakakandado. Hindi mahanap ang susi, kaya't sa pilitan itong binuksan gamit ang isang bareta. Sa loob, may mga bunto ng mga lumang folder, ilang bank statement, at isang malaking brown na sobre na may sulat kamay, para kay Lina, huwag buksan hanggat hindi pa panahon. Ang sobre ay may punit na sa itaas, palatandaang may nagbukas na nito bago pa man dumating ang mga pulis. Ang laman nito ay kagimbal-gimbal. Ilang piraso ng huling habilin mula sa ama ni Lina, kumpleto sa pirma ng notaryo, at isang itim at puting litrato. Nakasaad sa sulat na ang bahay na iyon ay hindi lamang isang ari-arian ng pamilya, kundi bahagi ng pagbabayad utang sa negosyo sa pagitan ng ama ni Lina at isang taong nagngangalang Dario Ramirez, ang kanyang dating kasosyo na nawala. Binabanggit sa sulat na kung si Dario o ang kanyang tagapagmana ay darating para maningil, ang bahay ay dapat ibalik bilang moral na kabayaran. Ngunit ang kakatwa, ang petsa sa sulat ay noong 2019, ilang buwan bago bigla ang pumanaw ang ama ni Lina. Walang sinuman sa pamilya ni Lina ang nakakaalam tungkol sa sulat na iyon. Maging ang ina ni Lina, na ngayon ay nakatira sa Maynila, ay inaming gayon lamang niya ito narinig mula sa mga pulis. Ang sabi lang ng anak ko, lilinisin niya ang bahay para ibenta. Wala siyang nabanggit tungkol sa utang o sa sulat na iyan, pahayag niya sa telepono sa isang reporter. Nagsimulang maghinala ang mga investigador na ang salarin ay may direktang koneksyon kay Dario, o baka siya mismo si Dario. Ang hinalang ito ay pinalakas ng isang resibo mula sa isang hotel na natagpuan sa bag ng biktima. Nakasulat doon ang pangalan ng isang bisitang easy. Nananuluyan sa isang murang paupahan sa Lucena. Nag-check-in siya 2 araw bago ang krimen at bigla na lang nawala nang hindi nag-check-out. Pinalawak ang paghahanap. Sinuri ng pulisya ang bawat CCTV camera sa paligid ng hotel, palengke, hanggang sa terminal. Isang recording ang nagpakita ng isang lalaking nakasuot ng madilim na polo at may dalang maliit na bag na pumasok sa kalye patungo sa bahay ng biktima noong gabi ng krimen. Hindi malinaw ang kanyang mukha dahil nakasuot siya ng face mask at sombrero. Ngunit ang kanyang tindig at paglakad ay katulad ng anino sa Kitty sa eskinita na kumalat na online. Samantala, kinumpirma ng forensic team na ang salitang ibabalik na nakasulat sa dugo sa dingding ng sala ay tumutugma sa fingerprint pattern ni Lina mismo. Ngunit, ang diin ng dugo sa mga letra ay nagpapakita ng isang katawan na nanghihina na. Ibig sabihin, isinulat ito ni Lina sa kanyang mga huling sandali. Ang salitang iyon ngayon ay itinuturing na huling mensahe mula sa biktima, at naniniwala ang pulisya na ang salitang ibabaliki ay may 2 kahulugan, maaaring tumutukoy sa huling habilin o sa isang taong literal na nagbalik mula sa nakaraan. Mula sa karagdagang pagsusuri, natagpuan din ang isa pang patak ng dugo sa hawakan ng pinto sa likuran na hindi tumutugma sa SFI ng biktima. Ibig sabihin, nasugatan ang salarin habang nasa loob. Hinala ng mga otoridad, nangyari ang sugat sa kasagsagan ng maikling paglalaban dahil sa sahig ay may mga bubog ng baso na ginamit ng biktima. Sa labas ng bahay, lalong tumindi ang tensyon. Sinimulan ng mga residente na iugnay ang trahedya sa mga lumang tsismis tungkol sa mga dating nakatira doon. Dati, matapos bumagsak ang negosyo ng ama ni Lina, kumalat ang balitang may isang trabahador na namatay sa kanilang bodega ng kopra. Ang taong iyon daw ay malapit na kaibigan ni Dario. Mula noon, marami ang nakakaramdam na may kakaibang aura ang bahay. Ngunit para sa mga investigador, walang puwang ang pamahiin. Lahat ay dapat ipaliwanag ng mailuhika. Nagpatawag si Major Ramos ng isang maikling press conference. Diniin niya na ang motibo ay tumutukoy sa isang lumang paghihiganti at usapin ng utang sa negosyo. Nasa kanila na raw ang pagkakakilanlan ng pangunahing suspect at kasalukuyan na itong tinutugis sa mga lugar patungong Maynila. Ngunit bago matapos ang presscon, isang pulis ang tumakbo papalapit at nag-abot ng isang plastik na sobre na naglalaman ng bagong ebidensya mula sa kisam ng bahay. Sa loob nito, isang lumang pitakang gawa sa katad na mailitrato ng isang binatang lalaki kasama ang batang si Lina.
Sa likod ng litrato, may sulat kamay, kapag ipinagbili ang bahay na ito ng walang pahintulot, dugo ang sisingil. Biglang tumahimik ang lahat. Ang mga mata ay nakatutok sa ebidensyang iyon. Isang mensahe na nag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan sa iisang madilim na linya. Isang mensahe na nagpapakitang ang pagpatay na ito ay hindi lamang tungkol sa yaman, kundi tungkol sa isang pangakong minsan ng sinira at ngayon ay sinisingil gamit ang buhay. Habang muling bumabagsak ang gabi, ang lumang bahay sa Kalye Mabini ay nananatiling tahimik. Ngunit ang anino ng paghihiganti na nag-ugat sa loob nito ay nagsisimula ng luminaw. At habang tinutugis ng mga investigador ang misteryosong si Dario, napagtanto ng mga residente na ang trahedyang ito ay umpisa pa lamang ng pagbubukas ng isang madilim na kabanata na matagal nang nakalibing. Sumikat ang araw sa lungsod ng Lucena, ngunit ang tensyon ay hindi pa rin humuhupa. Sa himpilan ng pulisya, ang silid-pulungan ng mga investigador ay puno ng mga mapa, mga litrato mula sa crime scene, at mga resulta ng forensic analysis na nakapaskil sa isang projector screen. Ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa isang pangalan, si Dario Ramirez, ang lalaking pinaniniwala ang pangunahing salarin sa madugong trahedya sa lumang bahay ng pamilya Reyes. Inutusan ni Major Ramos ang kanyang mga tauhan na bumuo ng isang maliit na tracking team. Mula sa mga transaksyon sa hotel, natuklasang umalis si Dario sa kanyang tinutuluyan ilang oras matapos ang krimen. Ipinakita sa tikitis ng terminal ang isang lalaking nakaitim na polo na sumakay ng bus patungong Maynila bandang 1:25 ng madaling araw. Ngunit ang bus na iyon ay hindi kailanman nakarating sa patutunguhan nito. Inamin ng driver na may isang pasaherong bumaba sa kalagitnaan ng biyahe sa isang lugar na napapalibutan ng malawak at madilim na nyugan. Mabilis na kumilos ang team. Sinuyod nila ang mga alternatibong daan na nag-ugnay sa Lucena at Maynila sa pamamagitan ng malawak na mga plantasyon. Ang daan ay maputik at maraming sanga, napapalibutan ng tahimik na kagubatan. Sa isang partikular na lugar, natagpuan nila ang isang piraso ng telang may dugo na katulad ng damit na suot ni Dario sa TV recording. Nakahanap din sila ng mga bakas ng paa na patungo sa isang lumang kubo sa tabi ng isang maliit na ilog. Nang lapitan ng team ang kubo, biglang tumahimik ang paligid. Tanging tunog ng mga kuliglig at agos ng tubig ang maririnig. Nang sa pilitang buksan ang pinto, sa loob ay mayroon lamang isang sira-sirang papag, mga bote ng mineral water, at isang lukot na papel na may sulat kamay. Hindi lahat ng utang ay nababayaran ng pera. Ang iba ay kailangang tubusin ng pagsisisi. Ang mensahe ay may inisyal na TEC. Sa himpilan, isang bagong katotohanan ang natuklasan ng mga investigador na lalong ikinagulat ng lahat. Base sa mga tala ng populasyon, si Dario Ramirez ay idineklarang pumanaw noong 2020 sa isang aksidente sa barko sa Agus River. Ang kanyang death certificate ay lehitimo at inilabas ng lokal na tanggapan. Ibig sabihin, ang lalaking kanilang tinutugis ay maaaring hindi ang tunay na Dario, kundi isang taong gumagamit ng kanyang pagkakakilanlan. Ang investigasyon ay lumiko sa isang bagong direksyon. Sinuri ng pulisya ang posibilidad na ang salarin ay anak o kamag-anak ni Dario. Mula sa mga lumang tala, na lamang may isang anak na lalaki si Dario na nagngangalang Rafael Ramirez, na ngayon ay 28 taong gulang at dating nagtrabaho sa parehong kumpanya ng kopra ng kanyang ama bago lumipat sa Mindanao. Ngunit 3 buwan na ang nakalipas, hindi na aktibo ang huling address ni Rafael. Agad na nagpadala ng team ang pulisya sa Davao upang hanapin ang bakas ni Rafael. Samantala, sa Lucena, ang balita tungkol sa ipagbabalik ni Dario ay naging mainit na usapan sa social media. Nag-espekula ang mga residente na ang salarin ay maaaring isang ligaw na kaluluwa o ganti mula sa isinumpang bahay. Paulit-ulit na nanawagan ang pulisya sa publiko na huwag maniwala sa mga isyong mistikal na maaaring makagulo sa proseso ng batas. Ngunit sa gitna ng pagsisikap ng pulisya na iwaksi ang mga tsismis, isang bagong pangyayari ang lalong nagpakumplika sa lahat. Noong gabing iyon, bandang 10:00, ang gwardiya malapit sa crime scene ay nagulat na nakakita siya ng liwanag mula sa loob ng bahay na napapalibutan na ng police line. Ang bahay ay dapat sana ay walang tao at mahigpit na binabantayan.
Nang dumating ang mga pulis at suriin ang lugar, natagpuan nilang bukas ang bintana sa likuran at sa sahig ng sala ay may isang lumang litrato ng pamilya na wala doon dati. Ang litrato ay nagpapakita ng batang Dario Ramirez, Hernan Reyes, at ang maliit na si Lina na nakaupo sa harap ng mismong bahay na iyon. Sa likod ng litrato, may nakasulat na malabong sulat kamay, gusto ko lang kunin ang dapat sa akin. Ang insidenteng ito ay nagbigay kumbiksyon sa mga investigador na ang salarin ay lihim na bumalik sa crime scene. Hindi nagtagal, isang malawakang operasyon ang isinagawa sa loob ng 2 kilometrong radius mula sa lumang bahay. Ipinakalat ang mga pulis na nakasibilyan, habang ang negatibo unit ay ipinadala upang suyurin ang hardin sa likuran. Malakas ang buhos ng ulan noong gabing iyon na nagpabagal sa paghahanap. Ang mga ilaw ng flashlight ay tumatago sa makapal na hamog. Sa gitna ng katahimikan, isang pulis ang nakarinig ng tunog ng nabaling sanga sa hilagang bahagi ng hardin. Nang lapitan nila, isang anino ng tao ang nakitang tumatakbo papalayo. Hinto, sigaw ng mga pulis sa gitna ng ulan. Ngunit hindi tumigil ang anino. Isang warning shot ang pinakawalan sa hangin. Subalit, patuloy na tumakbo ang anino hanggang sa ito ay nadapa sa tabi ng ilog. Nang lapitan ng mga pulis, natagpuan nila ang isang binatang lalaki na may sugat sa balikat, hirap sa paghinga at putlang-putla. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang pitakang katad, ang parehong pitaka na natagpuan sa bahay ng biktima. Nang suriin, ang pagkakakilanlan sa loob ng pitaka ay nagngangalang Rafael Ramirez. Agad na inaresto ng mga pulis ang lalaki at dinala sa ospital para gamutin. Sa emergency room, bago mawalan ng malay, mahina siyang bumulong sa isang investigador, gusto ko lang tuparin ang pangako ni Itay. Hindi sa kanila ang bahay na iyon. Ang mga salitang iyon ang naging susi sa isang bagong yugto ng investigasyon. Dahil ngayon, ang motibo ay nagsisimula ng luminaw. Hindi lamang ito personal na paghihiganti, kundi isang minanang bigat ng kalooban na naipasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. At sa gitna ng basang gabi sa Lucena, ang misteryo ng lumang bahay ay hindi pa tuluyang natatapos, bagkus ay nakahanap lamang ng bagong tagapagmana. Ang silid ng interogasyon sa himpilan ng pulisya ng Lucena ay malamig at mabigat noong gabing iyon. Ang ilaw ng fluorescent lamp ay matamlay na tumatama sa isang binatang lalaki na nakaupo. Ang mga kamay ay nakaposa sa ibabaw ng metal na mesa. Ang kanyang katawan ay may benda pa sa balikat dahil sa sugat ng baril na ngayon ay natutuyo na. Ang kanyang pangalan ay Rafi Ramirez, 28 taong gulang. Anak ng yumaong Dario Ramirez, ang kasosyo sa negosyo ng ama ni Lina na misteryosong naglaho matapos ang pagkalugi. Sa kanyang harapan, si Major Ramos at 2 senior na investigador ay tahimik na nakaupo, pinagmamasdan ang bawat galaw ng kanyang mga labi. Matapos ang ilang minutong katahimikan, nagsalita si Major Ramos. Rafe, alam naming hindi ka propesyonal na mamamatay tao. Pero alam mong dahil sa ginawa mo, may isang buhay na nawala. Bakit mo ginawa iyon? Huminga ng malalim si Rafe. Ang kanyang tingin ay blanko, ngunit ang kanyang boses ay mahina at kalmado. Dahil sinira nila ang tatay ko. Ang bahay na iyon ay dapat sa amin. Itinala ng investigador ang bawat salita. Nagsimulang magkwento si Rafael, at sa bawat pangusap, lalong bumibigat ang kanyang tono. Lumaki siya sa anino ng kwento ng kanyang ama, si Dario. Isang negosyante ng kopra na naging matalik na kaibigan ng ama ni Lina, si Hernan Reyes. Magkasama nilang itinayo ang negosyo sa loob ng maraming taon. Hanggang isang araw, nagkaroon ng aksidente sa kanilang bodega na ikinamatay ng isang trabahador. Ayon kay Rafe, ang aksidente ay dapat sana ipareho nilang panagutan. Ngunit tumanggi si Hernan at sa halip ay sinisi si Dario. Dahil dito, bumagsak ang negosyo, nasira ang reputasyon ng kanyang ama, at nawala ang lahat sa kanilang pamilya. Mula noon, nahumaling si Dario na bawiin ang kanyang mga karapatan, kabilang na ang bahay sa kalye Mabini na sabay nilang itinayo bilang simbolo ng kanilang pagsasama. Ngunit bago pa man siya makapagsampa ng kaso, pumanaw si Dario. Sa kanyang mga huling araw, nag-iwan siya ng isang mensahe sa kanyang anak, kung ipagbibili ang bahay na yon nang hindi nababanggit ang pangalan ko, bawiin mo dahil hindi sa kanila yon. Lumaki si Rafael na may nag-aalab na mensaheng iyon sa kanyang isipan.
Pakiramdam niya, wala siyang ibang layunin sa buhay, kundi tuparin ang habilin ng kanyang ama. Tinunton niya ang pamilya ni Hernan hanggang sa matuklasan niyang si Lina, ang nag-iisang anak ni Hernan, ay kababalik lamang sa Lucena at mag-isang naninirahan sa minanang bahay. Doon nagpasya si Rafay na maningil. Ngunit ang kanyang orihinal na plano ay hindi pumatay. Sa kanyang pag-amin, pinuntahan niya si Lina noong gabing iyon upang takutin lamang ito at kusang loob na isuko ang bahay. Dala niya ang lumang sulat ng kanyang ama at isang maliit na patalim para sa proteksyon. Si Lina, na noong una ay kalmado, ay mariing tumanggi. Uminit ang kanilang pagtatalo. Sa pagkakataranta, itinulak niya si Lina hanggang sa tumama ang ulo nito sa mesa. Sa sobrang takot, nawalan siya ng kontrol at walang isip na isinaksak ang patalim. Bumagsak siya. Nagsisisi ako. Pero nang makita ko ang dugo sa dingding, parang narinig ko ang boses ni Itay na nagsasabing, tama na. Isinulat ko ang salitang babalik dahil gusto kong bumalik sa amin ang bahay. Pagkatapos noon, lumabas ako sa bintana at pinatay ang kuryente para walang makakita. Mahinang sabi ni Rafay, nanginginig ang boses sa pagitan ng mga pigil na hikbi. Yumuko lamang si Major Ramos. Muling tumahimik ang silid, tanging tunog lamang ng panulat na mabilis na sumusulat sa report book ang maririnig. Alam mo ba na ang tatay mo ay may kasalanan din sa pagkalugi na yon? Tanong ni Ramos. Dahan-dahang umiling si Rafay. Hindi. Hindi ko alam. Ang narinig ko lang ay ang kwento mula kay nanay. Para sa akin, biktima ang tatay ko. Ngunit iba ang sinasabi ng mga ebidensya. Mula sa masusing pagsisiyasat sa mga dokumentong natagpuan sa bahay ni Lina, lumabas na si Dario ay hindi lamang kasosyo, kundi may malaking utang din kay Hernan. Ang huling habilin na natagpuan sa silid ni Lina ay isang huling kasunduan para sa kapayapaan. Ibabalik nga ang bahay, ngunit ang kondisyon ay dapat si Dario mismo ang darating upang ayusin ang mga papeles. Dahil pumanaw siya bago iyon mangyari, ang karapatan ay otomatikong nawala ayon sa batas. Ibig sabihin, pumatay si Rafay hindi dahil sa isang karapatang inagaw, kundi dahil sa isang hindi pagkakaunawaan na minana mula sa isang paghihiganting hindi kailanman na ituwid. Nang basahin sa kanya ang resulta ng investigasyon, matagal na yumuko si Rafay. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Namumula ang kanyang mga mata. Kaya. Walang silbi ang lahat ng ito, mahinang bulong niya. Walang sumagot. Muling nabalot ng katahimikan ang silid. Ilang oras ang lumipas, formal nang kinasuhan si Rafay ng mga patong-patong na kaso, murder at property damage. Ngunit kahit matapos niyang pirmahan ang mga dokumento, nanatiling blanko ang kanyang mukha. Muli siyang bumulong, siguradong dismaya si Itay kung malalaman niyang nabigo ako. Sa labas ng himpilan, dahan-dahang bumuhos ang ulan. Ang mga mamamahayag ay nagkukumpulan, naghihintay ng opisyal na pahayag. Ang balitang ito ngayon ang nangingibabaw sa lahat ng lokal na medya. Ang mga sensasyonal na headline ay nagsulputan, minanang paghihiganti, nagtapos sa trahedya sa Lucena. Lumang bahay, nagdala ng sumpa. Mensahe ng dugo, nagbunyag ng sugat ng nakaraan. Ngunit para sa mga residente, ang kasong ito ay hindi lamang isang kwentong kriminal. Ang kanilang mga gabi ngayon ay nababalot ng takot at awa. Ang lumang bahay ay mahigpit ng binabantayan ng pulisya, naghihintay ng proseso ng pagsamsam at karagdagang pagsusuri. Ang mga dumaraan ay sumusulyap na lamang mula sa malayo, dahil marami ang nagsasabing nakakarinig sila ng mga yapak sa gabi mula sa loob ng bakanting bahay. Kahit na iginiit ng pulisya na walang elemento ng kababalaghan sa kaso, ang anino ng paghihiganti ay nananatiling nakabitin sa hangin ng Lucena. Isang simpleng mensahe mula sa nakaraan ang kumitil sa dalawang buhay at nagpahirap sa isang malaking pamilya. At lahat ng iyon ay nagsimula sa isang salitang isinulat sa dugo, babalik. Ngunit kahit nahuli na ang salarin, ang misteryo ng lumang bahay ay hindi pa tapos. Dahil ayon sa huling ulat mula sa forensic team, sa ilalim ng sahig ng sala, may natagpuan silang isang bagay na hindi inaasahan. Isang lumang kaban na bakal, bahagyang nakalibing, na may nakaukit na pangalang T. Ramirez sa ibabaw. Ang laman nito ay hindi pa nabubuksan at marahil doon naghihintay ang huling katotohanan. Kinaumagahan, ang lumang bahay sa Kalye Mabini ay muling napuno ng mga unipormadong pulis.
Ang sinag ng araw ay tumatama sa dilaw na police line na nakapalibot sa bahay. Sa loob, ang forensic team at ang rescom unit ay naghahanda upang buksan ang isang mahalagang tuklas, ang lumang kaban na bakal na natagpuan sa ilalim ng sahig ng sala, sa eksaktong lugar kung saan namatay ang biktima. Ang kaban ay may bigat na halos 40 kilo, nababalot ng kalawang at makapal na alikabok. Sa ibabaw nito, may nakaukit na sulat na halos hindi na mabasa. Ramirez 2016 na. Walang susi, tanging isang malaking kandado na kinakalawang na. Maingat na isinagawa ang pagbubukas sa harap ng mga investigador, isang notaryo, at ng pamilya ng biktima. Nang sa wakas ay mabuksan ang kandado, isang amoy ng lumang bakal ang sumingaw. Ang laman nito ay nagpatahimik sa lahat. Sa loob ng kaban, may mga bunto ng lumang dokumento, ilang makakapal na sobre na naglalaman ng pera, at isang librong may takip na kulay tsokolet na may parehong inisyal, EC. Sa unang pahina ng libro, nakasulat ang isang pangungusap na yumanig sa lahat ng teorya ng mga investigador. Kung hindi ko man naitama ang aking pagkakamali, hayaan ninyong malaman ng aking anak na si Hernan ay hindi ko kaaway, kundi isang kaibigang aking sinaktan. Ang pangungusap na iyon ang naging turning point. Ang libro pala ay isang personal na talaarawan ng yumaong si Dario Ramirez, na naglalaman ng detalyadong pag-amin tungkol sa totoong nangyari bago ang kanilang paghihiwalay sa negosyo ni Hernan Reyes, ang ama ng biktima. Sa mga tala, isinulat ni Dario na ang aksidente sa kanilang bodega ay hindi kasalanan ni Hernan, kundi dahil sa kanyang sariling kapabayaan. Itinago niya ang katotohanan dahil sa hiya at takot na mawalan ng tiwala mula sa iba pang kasosyo. Higit pa rito, inamin din ni Dario na ginamit niya ang bahagi ng pondo ng kumpanya para sa kanyang personal na proyekto nang hindi alam ni Hernan. Nang mabunyag ang lahat, nasira ang kanilang relasyon. Ngunit bago pumanaw, sinubukan ni Dario na sumulat ng isang sulat ng kapayapaan at binalak na ibalik ang bahay na pag-aari nilang dalawa. Sa kasamaang palad, inatake siya sa puso bago pa man niya maipadala ang sulat. Mayroon ng bagong ebidensya ang pulisya na ang pagpatay kay Lina Reyes ay nag-ugat sa isang pagkakamali ng henerasyon, mula sa isang maling kwentong naipasa ng isang ama sa kanyang anak, si Rafael. Lahat ng ito ay nangyari dahil lamang sa isang minanang paghihiganti, mahinang sabi ni Major Ramos habang binabasa ang talaarawan. Agad niyang ipinag-utos na isil ang lahat ng dokumento bilang karagdagang ebidensya. Samantala, ang pamilya ni Lina na dumating mula sa Maynila ay hindi napigilang mapaluha. Ang ina ni Lina, isang may edad ng babae na nakasuot ng kupas na belo, ay tulalang nakatayo habang nakatingin sa kaban. Kung nalaman lang ito ni Rafael ng mas maaga, baka buhay pa ang anak ko, mahinang sabi niya, basag ang boses sa katahimikan ng silid. Ipinasya ng pulisya na dalhin ang kaban at ang lahat ng laman nito sa Digital Forensic Laboratory sa Camp Crame para sa masusing pagsusuri. Samantala, nagpatuloy ang proseso ng batas laban kay Rafi. Ngunit matapos basahin ang talaarawan ng sarili niyang ama, si Rafi ay tuluyang gumuho. Tumanggi siyang kumain, tahimik lamang na nakaupo sa selda habang nakatingin sa kawalan. Sa isang huling sesyon ng interogasyon, sinabi ni Rafi sa investigador, "Pinatay ko ang taong dapat sana itutubos sa kasalanan ng tatay ko. Gusto ko na lang mamatay." Ngunit mahigpit siyang binantayan ng pulisya dahil gusto nilang lahat ng katotohanan ay lumabas sa korte. 2 araw ang lumipas, ang balita tungkol sa natagpuang kaban at ang laman ng talaarawan ni Dario ay yumanig sa publiko. Mula lokal hanggang pambansang media, itinampok ang kwento. Ang headline sa telebisyon ay nagsasabing, "Misteryosong kaban sa lumang bahay sa Lucena, lihim ng nakaraan na nagpabago sa lahat." Ang mga taga-Lucena ay dagsaang pumunta sa harap ng lumang bahay. Tinitingnan nila ito ng maihalong takot, awa, at hindi makapaniwala na ang madilim na kwentong kumalat ay nag-ugat lamang pala sa isang pagkakamaling hindi na ituwid. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Habang nililinis ng forensic team ang sahig kung saan natagpuan ang kaban, may isa pa silang nakita. Isang maliit na balot ng puting tela, maayos na tiniklop at inilibing sa gilid ng kaban. Sa loob nito, isang maliit na gintong kwintas na may palawit na hugis puso. Sa likod ng palawit, may nakaukit na 2 letra, GE at TC. Pinatunayan ng laboratorio na ito ang nawawalang kwintas ni Lina Reyes.
Hinihinalang inihagis ito ng salarin sa ilalim ng sahig habang sinusubukang isara muli ang kaban matapos itong buksan. Ngunit, ang tuklas na ito ay nagdulot ng bagong tanong. Paano nalaman ng salarin ang lokasyon ng kaban? Nang tanungin ito ng mga investigador kay Rafay, tila naguluhan siya. Wala akong alam sa kaban na yan, mahinang sabi niya. Hindi kailanman nagkwento si Itay. Pumunta lang ako para manakot, hindi para maghanap ng gamit. Ang pahayag na iyon ay muling nagpaisip sa mga investigador. Mayroon bang ibang tao na unang pumasok sa bahay bago dumating si Rafay noong gabing iyon? O si Dario ba mismo, noong nabubuhay pa, ay nag-iwan ng palatandaan sa ibang tao maliban sa kanyang pamilya? Hindi pa isinasara ang investigasyon. Ang lumang bahay ngayon ay itinuturing na hindi lamang isang crime scene, kundi sentro ng isang misteryong sumasaklaw sa kasaysayan ng dalawang magkaibigang nagtapos sa dugo at pagsisisi. Sa ilalim ng dapit hapon, ang dilaw na police line ay tila nanginginig sa ihip ng hangin. Sa likod ng bintana, ang dingding na dating may sulat na "Ikbabalik ki" ay kupas na, ngunit ang kahulugan nito ay lalong lumalakas. Hindi na lamang ito isang panawagan para agawin ang bahay, kundi isang sigaw na ibalik ang katotohanan upang ang paghihiganti ay hindi na muling mamana. Ngunit hindi pa isinasara ng pulisya ang kaso dahil may isang bagay sa talaarawan ni Dario na hindi pa nababasa hanggang sa dulo. Ang huling pahina ng libro ay mahigpit pang nakasara gamit ang isang itim na ribbon na may maliit na sulat sa ilalim, "Huwag buksan kung hindi ka pa handa sa huling katotohanan." Muling bumagsak ang gabi sa lungsod ng Lucena. Isang ambon ang bumabasa sa bubong ng lumang bahay sa Kalye Mabini, isang bahay na ngayon ay tila monumento ng mga sugat ng nakaraan. Sa opisina ni Major Ramos, nakaupo siyang pinagmamasdan ang talaarawan ni Dario Ramirez na ngayon ay sentro ng atensyon ng buong team. Sa huling pahina, ang itim na ribbon na nakatali sa papel ay marupok na, ngunit ang maliit na sulat sa ilalim nito ay malinaw pa rin, "Huwag buksan kung hindi ka pa handa sa huling katotohanan." Matapos makakuha ng pahintulot mula sa piskal, maingat na binuksan ni Ramos ang pahina. Ang papel ay mamasa-masa at maalikabok, ngunit ang tinta ay nababasa pa. Ang sulat kamay ni Dario ay nanginginig, tila isinulat sa kanyang mga huling araw. Isinulat niya, "Kung isang araw ay mabasa ito ni Lina, alamin mong nagsisisi ako. Walang kasalanan si Hernan. Ako ang nagnakaw, hindi lang ng pera, kundi ng kanyang tiwala. At ng kanyang pag-ibig." Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil kay Ramos. Ang salitang "ipag-ibig" ay tila nagbukas ng isang bagong kabanata ng trahedya na hindi kailanman nabanggit sa anumang ulat. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. "Magkaibigan kami ni Hernan, ngunit iisang babae ang aming minahal, si Celia, na ngayon ay asawa na ni Hernan. Natalo ako, ngunit hindi ko kayang patayin ang aking nararamdaman. Sa galit at inggit, pinaratangan ko siya, ibinagsak, at lumikha ng isang kasinungalingan na ngayon ay naipamana ko sa aking anak. Kung mabasa ito ni Rafay, patawarin mo ang iyong ama, dahil ang kasalanang ito ay akin lamang." Nanginginig ang kamay ni Ramos habang binubuklat ang susunod na pahina. Doon, may isang lumang litrato na nakasingit, isang litrato ng batang Dario, Hernan, at isang magandang babae na walang iba kundi si Celia, ang ina ni Lina. Silang tatlo ay nakangiti sa harap ng bahay na ngayon ay pinangyarihan ng trahedya. Dahil sa tuklas na ito, ang kaso na dating itinuturing na purong paghihiganti sa negosyo, ay naging isang kwento ng ipinagbabawal na pag-ibig na nagtapos sa pagtataksil at pagsisisi. Kinabukasan, ipinatawag ng mga investigador si Aling Celia. Sa harap ng pulisya, matagal na umiyak ang matanda bago tuluyang umamin. "Minahal ako ni Dario noon. Bago kami ikasal ni Hernan, naging malapit kami, pero alam kong matigas ang ulo niya at ambisyoso. Nang pinili ko si Hernan, nagalit si Dario. Mula noon, nagbago siya at nasira ang kanilang pagkakaibigan. Hindi ko alam na hahantong sa ganito ang lahat." Ang pag-amin na iyon ay nagbigay linaw sa konteksto ng talaarawan. Hindi lamang nawalan ng kasosyo si Dario, kundi nawalan din siya ng pag-ibig at tiwala sa sarili. Ang sugat na iyon sa puso ang hindi niya namalayang naipamana sa kanyang anak. Nang basahin ng mga investigador ang resulta ng investigasyon kay Rafay sa selda, tila gumuho ang kanyang mundo. Naging salamin ang kanyang mga mata, at matapos ang mahabang katahimikan, mahina niyang sinabi,
Kaya pinatay ng ama ko ang sarili niyang tiwala, at pinatay ko naman ang anak ng taong minahal ng ama ko. Ang mga kasalanan namin ay umiikot sa iisang bilog. Ang mga salitang iyon ay nagpayelo sa silid. Walang nagsalita. Maging ang ilang investigador ay napayuko. Matapos ilabas sa publiko ang bagong tuklas na ito, muling nagimbal ang Lucena. Isinadula sa telebisyon ang buong kronolohiya, mula sa alitan sa negosyo, sa madugong pagpatay, hanggang sa lihim na pag-ibig na naging ugat ng lahat. Ang lumang bahay ay naging walang tigil na lokasyon ng mga media coverage. Ngunit ilang araw ang lumipas, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang janitor na naglilinis sa lumang bahay ang nagulat sa pulisya na may natagpuan siyang isang maliit na sulat sa likod ng aparador na may kupas ng tinta. Ang sulat ay para kay Lina at ang pirma sa ibaba ay si Dario Ramirez. Ang laman ng sulat ay simple ngunit tumatago sa puso. Lina, kung mabasa mo ito, alamin mong hindi ko naisirain ang buhay mo. Nais ko lang na muling tumayo ang bahay na ito, tulad ng dati. Isang lugar kung saan minsan nang umalingaw ang tawanan namin ng iyong ama. Kung wala na ako, sana ay ipagdasal mo ako para matahimik na ako sa kabilang buhay. Ang sulat ay may petsang 1 linggo bago pumanaw si Dario. Ibig sabihin, ang huli niyang intensyon ay hindi maningil ng paghihiganti, kundi humingi ng tawad. Umiyak si Rafael nang basahin sa kanya ang sulat. Yumuko siya at mahinang nagsalita, hindi ito ang gusto ni Itay na gawin ko. Lahat ng ito ay dahil sa maling pagbasa ko sa nakaraan. Pagkatapos noon, pinirmahan ni Rafe ang isang buong pag-amin at isinuko ang lahat ng karapatan sa lumang bahay sa pamilya ni Lina nang walang anumang pilitan. Ngunit hindi doon natapos ang kwento. Matapos ang proseso ng batas, ang lumang bahay ay idineklarang isang Key Moral Heritage Site ng komunidad. Ang mga residente, kasama ang lokal na pamahalaan, ay nagkasundong gawin itong ibahay ng kapayapaan ng Lucena, isang simbolo upang hindi na mamana ng susunod na henerasyon ang paghihiganti, kundi ang katotohanan. Ilang buwan ang lumipas, sa harapan ng bahay, isang metal na pleke ang itinayo na may nakasulat, Desi lugar, Defi, 2 pamilya Dens, pinaghiwalay ng kasinungalingan, ngunit muling pinag-isa ng katotohanan. Huwag hayaang Dens minanang paghihiganti si palitan Dens pagmamahal. Ngunit kahit tapos na ang kaso, marami pa ring residente ang nagsasabing nakakakita sila ng isang malabong anino sa bintana ng bahay tuwing Biyernes ng gabi. Isang tanod ang sumumpang nakarinig siya ng mahinang iyak ng babae mula sa loob, tila humihingi ng tawad. Kahit naiwaksi ng pulisya ang mga haka-hakang ito, para sa mga residente, marahil iyon lamang ang paraan ng kalikasan upang ipaalala na sa likod ng bawat trahedya, laging may pusong minsan ng nagmahal at isang pagsisising huli ng dumating. At sa dulo ng kwentong ito, isang bagay ang sigurado. Ang lumang bahay sa Kalye Mabini ay hindi na lugar ng pagpatay, kundi isang lugar kung saan ang katotohanan ay sa wakas nakabalik. 3 taon na ang lumipas mula nang yumanig ang trahedya sa Lucena. Nagbago na ang panahon at ang bahay sa Kalye Mabini ay hindi na isang lugar na nakakatakot. Sa umaga, mga bata ang naglalaro sa harapan nito at ang tunog ng tawanan ang pumalit sa mga bulong ng takot na dating pumupuno sa hangin. Ang pleke ng bahay ng kapayapaan ng Lucena ay maringgal na nakatayo, isang saksi sa isang pambihirang pagbabago. Bawat sulok ng bahay ay ginawang isang silid-aralan. Sa sala, kung saan unang natagpuan si Lina, ngayon ay may isang estanting salamin na naglalaman ng replika ng tala-arawan ni Dario, ng huling habilin at ng kwintas na may inisyal na I at T. Doon, mababasa ng mga bisita ang kwento ng 2 pamilyang binalot ng paghihiganti, ngunit winakasan ng katapatan at pagpapatawad. Sa dingding sa likuran, nakasulat ng malaki ang salitang naging simbolo ng trahedya, babalik. Ngunit sa pagkakataong ito, ang salita ay ipininta gamit ang gintong tinta, hindi dugo. Sa ilalim nito, isang sipi mula kay Rafael na ngayon ay nagbibigay inspirasyon sa marami, hindi binubura ng katotohanan ang sugat, ngunit binabago nito ang direksyon ng buhay. Sa loob ng huling 2 taon, pinaglingkuran ni Rafi ang kanyang sentensya nang may buong kamalayan, naging isang modelong bilanggo. Ang kanyang mga sulat mula sa kulungan ay patuloy na binabasa sa taunang tigabi ng pagbabalik. At ngayong taon, sa unang pagkakataon, binigyan siya ng espesyal na pahintulot na dumalo ng personal sa okasyon na may mahigpit na seguridad. Libo-libong residente ang dumating.
Ang maliliit na ilaw ay nagpapalamuti sa hardin, lumilikha ng isang payapang kapaligiran. Si Aling Celia ay nakaupo sa unang hilera, kasama ang mga mag-aaral na may dalang puting bulaklak. Sa isang simpleng entablado, si Major Ramos, na ngayon ay isa ng koronel, ang nagbukas ng programa. Ang paghihiganti ay hindi kailanman nagdadala ng liwanag. Tanging ang tapang na magpatawad ang kayang magliwanag sa hinaharap, sabi niya. Nang sa wakas ay umakyat si Rafe sa entablado, biglang tumahimik ang lahat. Mas mukha na siyang matanda, may ilang puting buhok na, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Dala niya ang isang lukot na papel, ang huling sulat mula sa kanyang ama. Binasa niya ito nang may nanginginig ngunit matatag na boses. Ang bahay na ito ay hindi pag-aari ng sinuman, kundi ng mga handang pangalagaan ang kanilang puso mula sa puot. Pagkatapos nito, tumingin si Rafe sa mga tao at sinabing, "Hindi ako pumarito para burahin ang nakaraan. Pumarito ako para pangalagaan ito, upang wala ng batang lalaki na lalaki sa galit tulad ko. Sinira ko ang isang buhay, ngunit nais kong ialay ang natitira kong buhay para pangalagaan ang libu-libong iba pa." Tumayo ang mga tao at nagbigay ng mahabang palakpakan. Napaluha si Aling Celia, dahan-dahang umakyat sa entablado at niyakap si Rafe. Sa yakap na iyon, tila natunaw ang lahat ng sugat ng nakaraan. Wala nang biktima at salarin. Tanging dalawang kaluluwa na sa wakas ay nagtagpo sa pagpapatawad. Mula noong gabing iyon, ang bahay ng kapayapaan ng Lucena ay naging isang lugar ng moral na paglalakbay. Tuwing ikapito ng Mayo, mga residente mula sa iba't ibang lungsod ang dumarating upang magsindi ng kandila at magsulat ng mensahe sa dingding ng pagninilay. Ang mga mensahe ay simple ngunit puno ng kahulugan, magpatawad bago mahuli ang lahat. Huwag hayaang maging pamana ang kasinungalingan. Ang katotohanan ay maaaring magmula sa luha. Samantala, tuluyang nagbago ang buhay ni Rafe. Itinalaga siyang isang moral guide para sa reintegration program sa Bilibid, tinutulungan ang ibang bilanggo na maunawaan ang kahulugan ng responsibilidad at kapatawaran. Sa pagtatapos ng kanyang sentensya, nagsulat siya ng isang libro na pinamagatang Ipagbabalik, Kasalanan, Paghihiganti at Liwanag sa Lumang Bahay. Naging bestseller ito sa buong bansa. Nang gabing iyon, matapos ang seremonya, dahan-dahang umuwi ang mga tao. Ang mga ilaw sa hardin ay nananatiling nakasindi, nagbibigay liwanag sa payapang bahay. Nakatayo mag-isa si Rafe sa harapan, nakatingin sa langit. Umihip ang banayad na hangin, dala ang amoy ng sampagita mula sa maliit na hardin. Sa katahimikan, isang munting liwanag ang tila dumaan sa bintana sa itaas. Ngumiti si Rafe. Hindi siya natakot. Alam niyang hindi ito isang kaluluwa o anino ng nakaraan, kundi ang liwanag na matagal na niyang hinihintay. Ang liwanag ng katotohanan, ang liwanag ng kapatawaran, ang liwanag mula sa mga taong sa wakas ay nakabalik na. Ang lumang bahay ay matatag na nakatayo, hindi na bilang saksi ng trahedya, kundi bilang isang monumento ng mga kaluluwang natagpuan ang daan pauwi. At sa itaas nito, sa kalangitan ng Lucena na unti-unting lumiliwanag, ang mga bituin ay tila nakahanay, bumubuo ng isang salitang